Let's open our Bibles to Ephesians chapter 4, starting from verse 17 to 32. Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Okay? Nandun na po kayo, Ephesians 4:17. Ephesians 4:17. Ito po ang sinasabi dito. Babasa po ako mula sa ESV. Now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as Gentiles do in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy, to practice every kind of impurity. But that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard about Him, were taught in Him as the truth in Jesus. Put off your old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt, through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, put away falsehood. Let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor during honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let us no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up and fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Let us pray. Lord, help us, O God, to discuss these words, Lord God. Maaring mahirap at masasakit ang mga maririnig namin at mababasa namin sa iyong salita. Subalit, naniniwala kami that this is the part na kailangan naming panindigan, yung tinatawag niya renewed life, because we are no longer like the Gentiles who live according to their flesh, but we should live according to what the Spirit of God is telling us to. Help us, O God, na kayo po ang siyang manguna sa aming pag-aaral, at maparangalan ka po sa pamamagitan ng iyong mga salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sa mga nakaraang linggo na diniscuss ko sa inyo, itong Book of Ephesians, pinakita ko sa inyo na sinasabi ni Paul na tayo ay hindi nakatulad ng mga Gentiles kasi nabago na. Tapos, pinakita ko rin sa inyo yung tinatawag na unity, kung paano dapat nagiging united ang isang Christian community. So, wala nang mga Gentile Christian, wala nang Jewish Christian. Ibig sabihin, church. Ang unang plano ng Panginoon sa simula't simula pa ay ang church. Hindi lesser Christians ang mga Gentile Christians kaysa sa mga Jewish Christians. But, pinapakita ng scriptures na pantay-pantay tayo, iisang body, iisang Panginoon, iisang baptism. That's why we should serve one another. Katulad nung last week na ipinakita ko sa inyo, we should serve one another. We should, kumbaga, kailangan nating magkaisa. Kaya nga ibinigay yung iba't ibang mga ministry para magkaroon tayo ng paglilingkod sa isa't isa. Ngayon naman, ngayong umaga, ipapakita ko naman sa inyo, paano naman tayo mamumuhay nang merong renewed life, kasi ito yung kadugtong no sinasabi ko sa inyo na ano yung mga dapat makita since we are new church na. Di ba? Pinakita ko sa inyo nung una na ano yung una dapat na nakikita?
Kasi ngayon yun yung holiness eh. Sa susunod pa yung submission. Ano yung una? Unity. Okay? Yun yung last week, pinakita ko sa inyo unity. This Sunday naman, papakita ko sa inyo, hoping na matapos natin, pero probably this is the part 1 kung paano tayo dapat mamuhay na renewed life. Probably next week, i-discuss ko sa inyo, part ng holiness is yung loving one another. Ngayon, ipapakita ko sa inyo is yung papaano tayo hindi mang-aapi o mang-aaway ng iba. Okay? Kasi hinati ni Paul. Pagdating nyo sa chapter 5, tinan nyo yung chapter 5. Mula verse 1 hanggang 20, yan ay patungkol sa kung paano tayo lalakad ng may pag-ibig. Sabi ng verse 2, and walk in love. Pero sabi ng verse 1, be imitators of God. So yung being an imitator, saka yung pagsunod in holiness or renewed life, pareho lang yun. Tama ba? Tama po ba yun? Ang maging banal, saka ang gumaya sa kung paano ang mga gawi ng ating Diyos. Tama po ba yun? Pareho lang. Ang Diyos ba natin banal? Yes. And sabi ng chapter 5, be imitators of God. Gayahin natin siya. Tularan natin siya. Be imitators of God. Okay? So, if we are imitators of God, dapat tayong maging holy. Pero paano? Sa chapter 5, i-discuss ni Paul kung paano yon. I-discuss niya yon sa pamamagitan ng we should love one another or we should walk in love. Dapat tayong lumakad ng may pag-ibig. Pero bago i-discuss ni Paul ang paglalakad ng mayroong pag-ibig, i-discuss niya muna sa atin kung paanong hindi tayo dapat manggulang ng iba. Naintindihan niyo kapag sinabi kong huwag manggulang, di ba? Diba? Pag sinabing huwag manggulang, ano ibig sabihin nun? Huwag manlamang, huwag manalbahi, diba? Huwag ka mandaya ng iba. Okay, so tingnan natin ano yung sinasabi ni Paul. Bago niya pa yun sabihin, ipapakita muna niya kung anong dahilan kung bakit hindi natin yung dapat gawin. Okay? Ito ang dahilan. Sabi ng verse 17 sa chapter 4, now this I say and testify in the Lord. Ito ngayon ang aking pinapatunayan at sinasabi ko sa ating Diyos, testify in the Lord. Okay? Ibig sabihin ng testify in the Lord, hindi niya sa Diyos sinasabi, but sinasabi niya sa atin kasi galing sa Panginoon ito. Okay? Now, I testify in the Lord that you, ano raw ang dapat, ano daw ang sinasabi niya? Must no longer walk as Gentiles do. Hindi na tayo dapat naglalakad gaya ng mga Gentiles. Ano po ba yung Gentiles? Gentiles, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, dalawa lang naman ng tao in terms sa paningin ng mga Hudyo. Kung hindi ka Hudyo, Gentile ka. Okay? So, it's either Jew or Gentile. Yun ang paningin ng mga Jews. Yun ang paningin ng mga Hudyo. So, ang sabi dito ni Paul, hindi na tayo dapat mamuhay just as like the Gentiles do. Kagaya ng mga Gentiles. Bakit naman? Okay? Bakit naman? Unang-una, meron silang makipot o makitid na pangunawa. Kasi ang sabi dito sa verse 17 pa rin, in the futility of their mind. Bakit? Dahil mga bobo ang mga Gentiles? Hindi. Dahil, anong sabi? Sabi ng verse 18, they darkened their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Yung ignorance na sinasabi o yung futility of mind, ito ay nauugnay sa kung ikaw ay hindi namumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw ay namumuhay ng malayo sa Diyos, ang tingin sa iyo ng Panginoon, ikaw ay hangal. Kung naaalala ninyo, mayroong isang parable sa Matthew na nagtayo yung isang mayaman ng barn o ng ipunan, kamalig sa Tagalog. Tapos, nakita niya na napuno na. Sabi niya, bubuwagin ko ito, tapos magtatayo ako ng mas malaki pang kamalig kasi hindi na kasya yung aking mga ari-arian. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal, ngayong gabing ito, kukunin ko ang iyong buhay. Iyon ang paningin ng Panginoon sa mga hindi lumalakad ng naaayon sa Kanya. Okay? Kung natatandaan nyo rin at nabasa nyo na ang Book of Proverbs, sino ang tinutukoy na wise?
Sino mga tinutukoy na wise sa Proverbs? Sino ang mga wise? Yung mga, sino? Yung mga sumusunod sa lakad na matuwid. Hindi, never na nabanggit sa scriptures yung mga wise na patungkol sa matatalino lang. Laging iniisip ng Proverbs, pag sinabing wise, tingnan niyo po yung Proverbs 9 verse 9. 9 and 10. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach, tingnan yung word na righteous man. Teach a righteous man, and he will increase in learning. Bakit napasok dyan yung pagiging righteous? Kasi, yung mga tunay na wise, they are the considered, those who are righteous, they are the one who is considered wise. Okay? Verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Ang tunay na katalinuhan ay ang pagkilala sa Diyos. Okay? So, kung hindi po nasusukat sa dami ng alam na academic skills ang isang tao para malamang siya ay matalino. Halimbawa, graduate siya, summa cum laude, meron siyang masteral degree, meron siyang doctorate, okay? Pero kung siya naman ay wala sa Panginoon, hangal pa rin siya sa harapan ng Diyos. Kesa sa isang grade 1, kesa sa isang grade 1 graduate, grade 1 lang graduate na, kasi ganda lang siya. Pero kumilala sa Panginoon. Mas higit pa yun. Mas higit na mas mapalad yun kaysa sa tao na nakapagtapos ng maraming degrees. Yet, sa impyerno punta niya. Kaya nga po, yung pananaw dito ni Paul, sinasabi niya na huwag niyo silang tularan. Kasi binulag sila ng sarili nila at ayaw nilang kumilala sa Panginoon. That's why they call them futile in their minds. Okay? Tinawag niya sila na darken their understanding. Okay? At tinawag rin silang ignorant because of their ignorance that is in them. Okay? Anong dahilan? The hardness of their hearts. Kasi matitigas ang puso nila. Okay? Matitigas ang kanilang puso. Paano yung naging matigas sa kanilang puso? Sabi ng verse 19, ito raw. They have become what? Callous themselves. Ano yung ibig sabihin ng callous? Kalyo. Okay? From the word kalyo, callous. Wala nang pakiramdam. Yung mga tao na yung sin is just an ordinary thing for them. Na ang pagkakasala ay napaka-normal na lang. Na it is just okay to do sins. Callous in their hearts. So kung ganun ka pala, kung kalus na pala yung puso mo, parang okay na lang na nagkakasala ka, wala ka nang pakialam sa pagkakasala sa pandaraya, sa pagkakasala sa pagko-compromise, you may be considered as like the Gentiles o namumuhay kagaya ng mga Hentil. Ang sabi ni Paul, iwanan na yon. Huwag na maging ganon. Okay? Ano pa? And have given themselves to what? Sensuality, greedy, to practice every kind of impurity. Sensuality and greediness may seems different. May sounds different. Akala ng iba, pag sinabing sensuality, ito ay patungkol sa sex or patungkol sa hilig lang ng laman. No. Pag sinabi yung sensual, anong ibig sabihin nun? This pertains to senses. Sensual. Senses, pakiramdam.
Inugnay ni Paul yung sensuality sa greediness. Lahat ng sensuality ay greediness. Alam niyo ba yun? Bigyan ko kayo ng example. Bakit maraming tao ang matakaw sa pagkain? Anong nararamdaman nila? Masarap kumain. Tama? Yes. Bakit yung iba ay hihilig na gustong-gustong magkamal ng maraming pera? Kasi, masarap ang maraming pera. Nakikita nyo ba yung pagkakaugnay ng sensuality sa kanang greediness? Yung sensuality, ito yung nararamdaman mo when you fulfill your greediness. Agree? Naintindihan nyo? Sensuality ang napopulfill when ito yung napupuno kapag sinasatisfy mo yung greediness mo. Iba-iba ang greediness ng bawat tao. Yes or no? Yes. May mga tao na ang greediness niya material things. Kasi nagkakaroon siya ng ibang fulfillment when do those things. May iba namang tao, may mga lalaki na ang kanyang greediness ay patungkol sa mga babae. Bakit? Napupulfill yung kanyang sensuality pagdating na nasasatisfy niya, nagagratify niya yung kanyang flesh. May mga tao naman na pride ang kanyang greediness. Ibig sabihin, mataas ang pride ng tao, gusto niya nasasatisfy yung kanyang ego. Why? Iba ang feeling kapag nakakapagyabang o nakakatapak ka ng iba. Okay? Power tripping. So, sensuality and greediness ay lagi ito magkadugtong. Okay? Sensuality ang siyang nagiging resulta kapag sinasatisfy mo yung iyong greediness. Okay? So, yun ay nagre-resulta naman sa impurity. Ibig sabihin, dumudumi tayo when we satisfy our greediness that results to sensuality. Tama po ba? Dumudumi ang tao na sinasatisfy yung kanyang greediness. Bakit? Kasi, to satisfy your greediness, anong kailangan mong gawin? Number 1, dapat self-centered ka. Yes or no? Di ba? Self-centered ka. Ngayon, kung self-centered ka, anong mangyayari ngayon? Siyempre, tatapakan mo yung ibang tao, aawayin mo yung ibang tao, or gagawa ka ng paraan para makapanglamang ka sa iba. So, yan ang itsura o yan ang pinapakita na sinasabi ni Paul na dapat ng talikuran. Pero merong malaking but dyan sa verse 20. Merong mabigat na word, yung salitang but. Pero, subalit, datapwat. Diba? But, that is not the way you learned Christ. Hindi ganyan nyo natutunan si Christ. Ibig sabihin, Christians should not be greedy. Iba-iba yung greediness. Tanungin natin, saan ba ako greedy? Ano ba yung greediness ko? Ano ba ang katakawan ko? Maaaring hindi pagkain. Diba? Pwedeng ego. Pwedeng sensuality. Ang sabi dito, that is not the way you learn Christ. Kung titingnan ninyo yung mga Bible nyo, merong exclamation point, yung that is not the way you learn Christ. Tama? Meron ba? May exclamation point? May diin? Wala yan sa original. Sinupply lang yan ng translator. Pero, kung babasahin mo, parang ganun talaga yung dating ni Paul. That is not the way you learn Christ. Hindi ganyan nyo natutunan si Christ. Hindi ganyan ang tinuro sa inyo ng Panginoon. Paano? Okay? Assuming that you have heard about Him and were taught in Him. Iniisip ko kasi na naturuan na kayo, okay, at kilala nyo na siya. As the truth is in Christ.
Kasi ang katotohanan na kay Christ, iniisip ko na naintindihan nyo na yan, hindi kayo dapat ganyan. So paano po pala ang dapat gawin? Okay? Gumawa ng isang illustration dito si Paul kung paano dapat ang itsura ng isang tunay na Kristiyano. Alam niyo kung paano? Isang taong nagbihis ng kanyang damit. Paano kayo magbihis? Pag nagbihis ba kayo, pinapatong nyo lang agad yung bagong damit sa inyo? Paano? Ha? Ano muna kailangan mong gawin? Ligo. Pagka naligo kayo, magbubuhos kagad kayo ng tubig? Ano? Sasabon agad? Hindi ba dapat hubarin nyo muna yung suot nyo? Di ba? So, pagpasok nyo sa banyo, syempre, lalak nyo yung pinto. Okay? Kung may shower curtain kayo, lalak nyo yung, sara yung shower curtain. Tapos, bubukas agad na shower? Magbubukas agad ng tabo? Ng tubig? Hindi. Ano gagawin nyo? Maghuhubad muna. Huhubarin nyo lahat. Diba? Nag-iiwan ba kayo ng damit pag naliligo kayo? Diba? Hindi. Inuhubad nyo lahat. Diba? Ito yung ginawang illustration ni Paul pagdating sa verse 22. Ang sabi dito, to put off your old self. Paghuhubad ng dating sarili, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. Yung dati nating sarili ay corrupted. Okay? Yung dati nating sarili, yung ating former manner of life ay corrupted ng ano? Deceitful desires. These desires are deceitful. Bakit siya deceitful? Kasi mapandaya lang siya. Kasi akala natin that these desires, yung mga gusto nating gawin sa buhay natin, ang siyang magpupulfill ng buhay natin. Halimbawa, bakit, sabi nga sa inyo, bakit may mga lalaking nambababae? Kasi akala nila, masasatisfy sila nun. Bakit may mga tao na gustong laging nagkakamal lang ng pera? Bakit? Kasi akala nila, that will satisfy them. Yun ang akala nila. Ang hindi nila alam, they are under a deceiving thought. Ibig sabihin, nadaya lang sila ng kanilang mga desires dahil hindi naman talaga yun ang pinaka-importante sa lahat. Tama po? Yes, sorry. Sabi ni Alexander the Great, pag ako ay namatay, gusto ko ang magbubuhat ng coffin ko o yung kanyang ataol, yung paglalagyan sa kanya, ay ang mga pinakamagagaling na mga doktor. Tapos nasabi rin niya, gusto ko na yung lalakaran ng aking bangkay kapag dinala ako ng mga pinakamagagaling na doktor, ikalat niyo lahat ng kayamanan ko dyan. Sabi ni Alexander the Great. Yabang, di ba? Yabang ng dating. Tinanong siya ngayon, bakit? Sabi niya kasi, na-realize niya na ang death hindi kayang gamutin ng kahit sinong pinakamagagaling na doktor. At kahit na gano'n pa karaming kayamanan ka, walang magagawa yun kung patay ka na. Ganong katalino si Alexander the Great. Okay? At totoo yun. Totoo yun. Na hindi kayang isatisfy ng kahit na ano. Kaya ngayon mga kabataan, huwag niyong maging goal na pinaka-goal niyo sa buhay ay makapag-asawa. Sinasabi ko sa inyo na kapag nag-asawa kayo, marirealize niyo, hindi pala yun. Di ba? Kasi akala ng maraming mga kabataan ngayon na kapag nakapag-asawa sila, heaven na. Hindi nila alam na kapag nag-asawa ka, madadagdagan na responsibility mo. Madadagdagan yung worries mo. Tama po ba? Mga nanay, di ba? Yung mga tatay, isipin nyo, di ba? Joke ko nga sa inyo yun, sa mga tatay. Di ba? Bakit ka tinang yung problema pag nag-asawa kayo, papakainin nyo, di nyo naman kaano-ano. Di ba? Yung napangasawa nyo, di nyo naman kaano-ano yun, papakainin nyo. Di ba? Bubuhayin nyo yan. Tapos pag nag-anak kayo, dadagdagan yung responsibilities nyo. Magwo-worry ka. Di ba? Kasi magkakaanak kayo, isipin nyo paano sila lalaki, paano sila kakain ng maayos, paano sila makakapag-aral. Tapos, pag lumaki sila at pinrovide mo lahat ng gusto nila at hindi mo sila nabigyan ng time, magre-rebelde pa. Di ba problema yon?
So, hindi end goal yung pag-aasawa. Hindi yun. Hindi rin end goal yung pagkakaroon ng magandang trabaho. Maging manager. Meron akong isang friend na nag-last day sa kanyang work nung Friday. Dati lang siyang secretary as in admin secretary, as in parang PA, parang personal assistant ng boss namin. Tapos nung one time na nakita kami, umalis kasi siya sa DTI, nag-aral siya kasi dati ay vocational lang yung kanyang tinapos, pero magaling siya. Sabi nga namin sa kanya, mag-aral ka, magkurso ka, mahusay ka eh. So pagbutihan mo. Nung next kaming nagkita, HR manager na siya ng ilang restaurant sa Quezon City. 3 restaurant yung hawak niya. Tapos yung yung USB na Kingsoft ba yun? Yung tatak? Merong isang USB na Kingston. Handle niya rin yun. Isa rin siya sa HR manager din siya nun. Sabi ko sa kanya, bakit ka nag-resign? Nung nagkausap kami, bakit ka nag-resign? 3 resto yung hinahawakan mo. Tapos, Kingston, ikaw ang HR manager. Tapos, yung sahod mo dati as a secretary, triple yung sahod mo ngayon. Nilampasan mo kami ng milya-milya na dati kami yung nagbuuto sa'yo. Type mo nga ito, pakitimpla mo nga kami ng kape. Ngayon, ganun ka na. Tapos, bakit ka nag-resign? Sabi niya, alam mo, Jonet, hindi ako masaya. Bakit? Hindi pala ganun yun. Hindi pala porket na-reach mo na yung taas, magiging masaya ka na. Marami nga siyang pera. Okay, marami siyang pera. Tatay niya naman malapit nang mamatay. Okay? Tapos yung anak niya napapabayaan niya kasi hindi sila nagkikita. Every Saturday lang siya nakakauwi doon sa kanila kasi magkalayo sila. Okay? Tapos wala siyang husband. Okay? Because she is another woman. Naintindihan niyo ako? Di ba? Ang taas ng narating niya. Pero sabi niya sa akin, hindi ako masaya. Tapos sabi niya, though andito ko sa taas, ang gulo-gulo ng buhay ko. Samantala dati, ang goal niya lang, makatapos lang ako ng 4-year course ko. Masaya na, magkaroon lang ako ng stable job. Ilang taon lang yun eh. Wala pang 3 years nung huli kami magkasama sa DTI. Nung nagkita kami the next time, HR manager. Ilang kumpanya yung hinahawakan niya. Tapos, sasabihin niya sa akin, hindi ako masaya. You know why? Kasi hindi kayo kayang satisfyin ng ating mga personal desires lang. Kasi these are deceitful. Okay? Akala nyo, mga lalaki, magkaroon kayo ng asawang sexy, maganda, pang supermodel. Wala. Hindi yun ang magiging satisfaction nyo. Okay? For sure, makakita kayo at maghahanap kayo dahil meron pang mas maganda kaysa sa kanya. Ano yung kasabihan ng mga kano? The grass is greener on the other side of the fence. Laging mas maganda yung damo dun sa labas ng bakod. Ibig sabihin, yung desires natin will never be satisfied kasi maghahanap tayo. That is not what you learned in Christ, ang sabi ni Paul. Hindi ganun yung natutunan nyo kay Christ. Assuming na natutunan kayo sa Kanya. Ano sabi? Put off your old self, the former manner of life, and is corrupt through the deceitful desires. Ano daw ang dapat gawin? Kung hinubad mo na, sabi nga sa inyo, para kayong nag-DS, hinubad, naligo, anong gagawin? And to be renewed in the spirit of your minds. 24. Put on the new self. Kumbaga parang naghubad ka, okay, tapos maligo ka, wash natin yung ating kaisipan, take note,
Bakit ang ginamit ni Paul is to renew in the spirit of your minds? Bakit yon? Bakit yon? Kasi kailangan, ano ang mabago sa atin? Pakiramdam? Hindi po pakiramdam, yung minds natin. Kasi yung pakiramdam natin, lagi yang makikipaglaban sa kagustuhan natin. Di ba lagi sinasabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ano yung sabihin nun? Ano nangyayari doon kapag yun ang nararamdaman? Ha? Naglalaban ng alin? Yung isip at katawan mo. Gustong-gusto mong gawin, pero hindi magawa ng katawan mo. Di ba? Nagtatalo ang isip at ang iyong katawan. Madalas sinasabi natin puso't isipan, naglalaban. Hindi totoo yun. Walang kinalaman yung puso. Okay? Nasasabi lang natin yun kasi affected yung heart natin when we feel emotionally. Okay? Kapag nakakaramdam tayo ng hyper emotion o yung masayang emotion, anong nararamdaman ng puso natin? Ano nangyayari sa puso natin? Fast. Tumitibok ng mabilis, di ba? Pag masayang-masaya tayo. Pagka nalulungkot tayo, parang sumasakit din yung puso natin, di ba? Affected siya. That's why yun ang sinasabi nila. Okay? Kaya nire-relate nila sa desires, sa emotions, ang heart. Okay? So, kailangan nating palitan ang puso? Hindi. Ang isipan. Kasi the desires will always be there. Laging nandyan yan. Okay? Laging nandyan yan. Hindi mawawala yung struggles natin hanggat hindi tayo pinapalitan ng katawan. Alam nyo ba yon? Kaya nga magandang dumating na si Christ kasi mapapalitan na yung katawan natin, mawawala na yung struggles natin. Okay? Pero hanggat hindi pa bumabalik si Christ, magpapatuloy yung ating struggle hanggang sa bumalik siya. Yun ang mahirap doon. Okay? Yung sinasabi na gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto niyo sumunod kaya ang hirap gawin. Totoo yun. At lagi yung mangyayari hanggang sa mamatay tayo o hanggang sa bumalik si Christ. Okay? So, kailangan nating to put off, hubarin. At sabi ng verse 23, renewed. So, hugasan natin yung ating isipan. And to put on, pangatlong step, to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So, kailangan natin isuot yung bagong tayo. Ang tanong, Pastor, paano yun? Don't worry, in-explain ni Paul in some ways. Unang bagay kung paano natin isusuot yung bagong tayo, ito, verse 25. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Ibig sabihin, dapat tayong maging tapat sa isa't isa. Hindi tayo dapat nagsisinungaling sa isa't isa. Dapat tapat tayo sa isa't isa. Two sides ng pagiging tapat. Una ay yung pagsasabi ng tama. Pangalawa ay yung hindi pagsasabi ng kasinungalingan. Magkaiba o pareho? Una ay pagsasabi ng tama o tapat. Pangalawa ay yung hindi pagsasabi ng kasinungalingan. Bigyan ko kayo ng example. Nagsuot ng body fit yung kaibigan mo. Mukha siyang longganisa. Okay. Okay. Tapos, nakita mo siya. Ito yung pagsasabi ng tapat. Kasi talagang bakat lahat sa kanya. Nakita nyo, mukha siyang longganisa, bakat lahat sa kanya. At alam nyo na pagka napunta siya sa isang lugar, ay pagtatawanan, hahamakin siya ng ibang tao. Ito yung pagsasabi ng tapat. Uy, alam mo, sa tingin ko, mas maganda kung papalitan mo yung damit mo ng iba. Kasi, bakat lahat sa'yo. Pangit naman, baka maging
malaswa o hindi maganda yung dating sa iyo sa iba. Yun yung pagsasabi ng tapat. Okay? Yung pagsasabi ng hindi pagsasabi ng kasinungalingan ganito. Hindi, nakita mo na siya. Tapos tinanong ka niya. Maganda ba? Oo nga, ang ganda. Yun yung pagsasabi ng kasinungalingan. Yung hindi pagsasabi ng kasinungalingan, sasabihin mo sa kanya, hindi. Di ba? Huwag niyong hayaan, dumating kayo sa point na makapagsinungaling pa kayo. Mild lang yun. Sa ibang mga bagay, nakita niyo yung kapwa niyo na gumagawa ng mali, ang pagsasabi ng tapat sa kanya, diretsuhin niyo siya, alam mo, kapatid, hindi yan nakalulugod sa Panginoon. Dapat mo yung baguhin. So, kailangan natin maging tapat sa isa't isa. Alisin natin yung falsehood. Number 2, be angry and do not sin. Marami ang nagagalit sa mga Christians kapag nagagalit. Nagagalit sa mga Christians kapag nagagalit ng isang Christian. Akala kasi nila, pagka-Christian ka, hindi ka na pwedeng magalit. That's wrong. Okay? It's okay na magalit. Pero masama ang magkasala dahil sa ikaw ay nagalit. Paano po ba nagkakasala ang isang tao kapag nagagalit siya? Una, kapag nakapagsabi siya ng mali, nagmura. Okay? Kapag nakapanlait because of galit. Ano pa? Kapag nananakit dahil sa galit. Pangatlo, pag nagtatanim ng sama ng loob dahil sa galit. Okay? Iyon ang dahilan, kaya sinabi ni Paul na, do not let the sun go down on your anger. Hindi ibig sabihin na literal na huwag niyong hahayaan na lumubog yung araw. Paano kung gabi kayo nagalit? Ay, huwag niyo naman po hayaang sumikat ang araw. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nito, huwag niyong hahayaan na itanim ninyo yung sama ng loob sa puso niyo. Dapat klaro ang dahilan kung bakit kayo nagalit. Di ba? Nagalit kayo dahil dun sa ginawa niya. So, kailangan niyo yung iayos. Tama? So, hindi niyo yun dapat hayaan na tumagal. Hindi niyo yun dapat hayaan na manatili yung galit niyo doon sa tao na yan. Ay, nako. Magkalimutan na kami. Naalala ko nung hindi ko alam kung sa mga probinsya nyo ganun din. Pero may mga kakilala ko na ganun. Na nagkakalimutan ang mga magkamag-anak dahil sa aparador na iniwan ng tatay nila nung namatay. Yung mga tipong pagka namatay, kanino mapupunta ang papag? Kanino mapupunta ang aparador? Kanino mapupunta ang supa? Alam niyo yun? Nangyayari yan, di ba? Pag nakakarinig ako ng ganun, parang magkakapatid kayo. Bakit ganun? Di ba? Tapos nagkakasumpaan dahil sa utang na magkakapatid. Tapos nagkakalimutan. Yung anger natin, hindi dapat nagre-result into hatred. Okay? Bakit? Kasi ang sabi ni Paul sa verse 27, and give no opportunity to the devil. Kasi our anger may result to a temptation that may lead us to give way to the devil. Pwedeng magbigay ng daan para magkasala tayo at mapagbigyan natin yung gustong mangyari ng kaawan. Pangatlo, una, speak of the truth. Pangalawa, be angry and do not sin. Pangatlo, sabi ng verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work on his own. Pangatlo is doing an honest work. Ibig sabihin, magpakatapat tayo sa ating mga ginagawa. Tigilan na ang pangdurugas. Pag sinabi mandurugas ka, parang, parang kawatan Panggugulang.
Naalala ko yung, meron akong friend na, naalala yung mahilig ko sa libro. Yung mga tindahan ng books, yung mga bookstore, usually kinakaibigan ko yung mga ano doon, yung mga staff doon. Meron akong friend ngayon, nabalita ko na ba sa inyo na kinuha ko ng isang grupo to review yung mga books. Kung kilala niyo si William Giraw, dalawa sa book niya ngayon ako nagre-review. Published ng OMF. Tapos, i-review ko yon, tapos magbibigay ako ng comments. Ipapadala ko dun sa publisher para makita nila ano yung mga points. Okay, yung grupo na to, isang reading club kasi siya. Nakausap ko yung isa sa kanila na isa sa mga sikat na Christian bookstore dito sa Pinas. Sabi ko sa kanya, anong isa sa mga problemang nakakaharap niyo sa bookstore? Ano, pastor? Yung mga pastor na halos hingin na lang yung libro. Sabi ko, bakit? Kasi gusto 60% yung discount. Halos, 40% lang yung maximum markup namin. Magbibigay kami ng 40% na discount sa kanila kasi pastor sila. Tapos pag binigyan mo na yon, sasabihin pa sa kanila, pastor kami, wala ba kaming additional discount? Sabi ko nga hindi nila nare-realize nanggugulang na sila no? Mga naman, may mga pera naman pambili. Kasi, kaya nga sila nasa bookstore, kasi bibili sila. So, kung walang pera yan, hindi yan bibili. So, gusto lang nila makagulang sila. Makadagdag ng ibabawas dun sa presyo. Sabi ko sa kanya, alam mo Kit, kung ayaw nila, sabihin mo, hanggang doon lang mo talaga kami. Kung gusto niyo tumawad, doon na lang mo sa palengke, antayin niyo yung kasi bookstore tapos nakikipagtawaran Tawa siya. Anyways, kahit mga Christians, sometimes, marunong ding manggulang. And, dalangin ko sa Panginoon na walang makita dito sa church na ganun. Na we should have an honest work. Honest work in terms kung meron kayong negosyo, be honest. In terms na kung kayo ay namamasukan, be honest. Kung tayo ay ano man yung ating ginagawa, maging honest tayo sa ating paglilingkod at serbisyo sa iba. Huwag tayong maging thief, huwag tayong mang-steal. Okay? Kasi kailangan natin magtrabaho ng maayos. Sabi ni Paul sa verse 28, so that he may have something to share with anyone in need. Okay? Ang purpose kung bakit tayo naghahanap buhay is not just for our own, but also to share to one another. So, una, speak the truth. Number 2, be angry but do not sin. Pangatlo, doing an honest work. Pang-apat, let no corrupting talk come out of your mouths. Ang sabi ni Paul, wala dapat na corrupting talk na lumalabas sa ating bibig. Ano ang ibig sabihin ng corrupting talk? Ang corrupting talk ay nakakasira ng iba. Instead, anong dapat nating sabihin? But only such is good for building up and fits the occasion. Yung mga bagay na papatibay ng damdamin ng iba. Kaya nga sabi ko sa inyo ngayon ginagawa lang natin katatawanan yung mga joke ni Vice Ganda. Pero sa totoo lang, it is very shameful yung humor na yun. Bakit? Kasi yung type ng humor ng mga tao ngayon ay panghihiya. Diba? Kakain po kayo? Hindi. Kaya kami nandito Diba? Kapasok sa restaurant. Kain po kayo? Hindi. Maniligo kami kaya kami nandito. Mga joke na pang-insulto at pang-dedegrade. Hindi lang naman siya gumagawa nun. Even in Bubble Gang, joke na yun, di ba? Si Mr. Asimo,
sikat na sikat yung mga ganyang klaseng jokes, even in Facebook, even kapag may kausap kayo, rampant yan. Ginagawa lang siyang katatawanan, pero ang intention is to degrade and to shame. Ashame, di ba? Parang manghiya. So, sa totoo lang, our talking should always be for building up others. Okay? Isang form yon yung manghiya. Isa pang form ay yung kapag sinasabi natin sa tao kung ano yung bad words or discouraging words. Totoo lang, di mo naman talaga kaya, bobo ka eh. Diba? Ito. Bakit? Anong dahilan? That it may give grace to those who hear. Number 1, na dahilan kung bakit dapat ang naririnig sa atin ay tama. Number 1 is to give grace to those who hear. Para mabigyan ng lugod yung mga nakakarinig sa atin. Ano kaya ang mararamdaman nyo kung umaattend kayo sa church at mariringgan kayo ng mga ganong words? Marinig kayo ng iba. Ano kaya mangyayari, no? Makarinig kayo. Halimbawa, merong isang kapatid. Halimbawa, si Ate Flor. Makita nyo si Ate Flor na hindi isinakay ng taxi tapos biglang sumigaw si Ate Flor, minura yung taxi. Ano kaya ang gagawin nyo? Ano kaya mararamdaman nyo? Matutuwa kayo kay Ate Flor? Sasabihin nyo kaya, buti nga dun sa taxi. Ganun kaya? Hindi, di ba? Hindi. Okay? Yun yung una. So that it may give grace to those who hear. Pangalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat nagkakaroon ng lumalabas na mali sa ating bibig is to not grieve the Holy Spirit. Para hindi natin sinasaktan ang Diyos sa ang banal na Espiritu na siyang selyo ng ating redemption. Okay? So, unang dahilan kung bakit dapat maganda lumalabas sa bibig natin para sa mga nakakarinig, pangalawa, para sa Panginoon. Okay? Panglima po. Panglima na kung paano tayo dapat mamuhay, paano natin isusuot yung bagong tayo. Panglima, ito sinasabi sa 31 and 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Paano natin yan isa-summarize? Sabi ng verse 22, be kind. Maging mabait to one another. Kung mabait ka, kung mabait po ba ang isang tao, bitter siya? Hindi. Kung mabait po ba ang isang tao, mapanlait siya? Hindi. Diba? Ang sabi ni Paul, be kind to one another. Anong laman nun? Tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive. Be kind. Pagka nagkamali, palampasin nyo na. Hindi naman ibig sabihin, ino-tolerate nyo eh. Kausapin nyo na lang. Huwag nyo na lang hiyain. Diba? Halimbawa, nag-serve yung waiter, humihingi kayo ng patis, binigyan kayo ng toyo. Diba? Hindi yung tipong, waiter, hindi ka nga rito? Patis ba to? Patis? Di ba toyo to? Asan ang manager mo? Diba? Palampasin nyo na. Pagka may mga maliliit na bagay na pwede nyo naman palampasin, hindi po, humingi kayo ng tubig, hindi kayo agad nabigyan. Tapos, humingi kayo ulit, di ba rin kayo binigyan? Tapos sabi mo, ganito pala rito, kapag pala libre, ang tagal. Yeah. Pero pagka hihingi kayo ng bayad, bilis-bilis. Di ba? Minsan may mga nagagalit sa driver ng jeep kasi ayaw magbigay ng sukli agad. So, mumurahin na yung driver ng jeep. Manong, bakit kapag sukli ang bagal-bagal, baka bayad ang ng kamay mo, bilis-bilis kumuha. Yeah. Tatawa kayo pero totoo. Sometimes even Christians, mabilis tayong magalit. Lalo na hindi ito dapat nakikita sa isa't isa. Hello? Ano ka ba? Natatakpan mo ako ng ventilador? Di ba isa kung naligo ka kanina?
May side comment pa. So, mga kapatid, kailangan nating maging mapagpatawad sa isa't isa. Kailangan nating maging mabait sa isa't isa. Kailangan natin maging tender-hearted sa isa't isa. Hello? Ulitin natin ha. Ang sabi ni Paul, hindi na tayo dapat katulad ng mga Gentiles. Sila raw futile yung mind nila. Marumi yung kanilang isip, makipot, makitid yung kanilang kaisipan. Hindi raw tayo dapat namumuhay na katulad nila na kalos, may kalyo yung kanilang puso kasi matigas na. Bagkus, ano daw, hindi daw ganun ang ating natutunan kay Christ. Anong dapat natin gawin? Hubarin, magpanibago ng isip, at isuot ang bagong tayo. Paano yon? Paano gagawin? Speak in truth, be angry but do not sin, do an honest work. Ano pa susunod? Let no corrupting talk. Pang-apat, be kind. Okay? Hindi nyo ba napansin na lahat ng yan ay patungkol sa kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao? Di ba? Because Christianity is living with one another kasi isang body tayo. Hindi ka pwedeng maging church ng iisa ka lang. Though you are part of the church. Pero ang tunay na church life is how we live among the co-Christians. Kaya kapag ikaw, ayaw mong makimingle sa kapwa Kristiyano, ikaw, sinasabi mo Christian ka, pero ayaw mong makisalamuha sa iba, may problema yung pangunawa mo sa pagiging Christian. Kasi ang tunay na Christian, pakikisalamuha. Kaya nga, dapat ang isang church, dapat magkakakilala ang bawat isa. Alam niyo ba yun? Dapat ang isang church, tawag dito, community tayo. Dapat ang isang church, hindi yung tipong wala akong pakialam sa inyo, pupunta lang ako din linggo. Kaya nga pinapractice natin dito sa church yung lagi tayo nagpe-pray para sa isa't isa, para naiintindihan nyo yung problema ng isa't isa, hindi para makakuha ng chismis. Diba? Kaya nga dinidiscourage ko na kayo, wag nyo nang gamitin yung yung mga yung prayer request, secret pastor. Paano ka namin pagpe-pray? Diba? Kaya nga in-encourage natin kayo na ilabas nyo yan, kasi kailangan natin. Kung hindi nyo masabi sa lahat, humanap kayo na pwede nyo sabihan. Kasi ang church is a community. Okay? Ang tunay na church po is a community. Kaya tayo dito sa church, dapat ganun yung nangyayari sa atin. We should be kind to one another. We should not be angry to one another and be sinful. Kundi, kung magagalit kayo sa isa't isa, hindi tayo dapat nagtatanim sa isa't isa. Okay? Dapat, kailangan yun ma-resolve. Dapat maayos. Hindi pwedeng nag-stay. Okay? Dapat pag nagsalita tayo sa isa't isa, sinasabi natin yung totoo. Okay? We should have an honest word. Hindi tayo dapat nang de-degrade, nang hihiya ng ibang tao. Lalo na ng kapatid. Okay po? So, next week, i-discuss ko naman sa inyo yung sinabi ni Paul, walk in love. Okay? Walk in love. So, I hope na makatulong ito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang part ng church, na tayo ay dapat mamuhay ayon sa tamang pamumuhay bilang isang Christian. Okay po? So tayo po lahat ito